Values Education 10, Term 1, Learning Competency 5B, na ipaliliwanag na ang sariling pagtugon sa mga isyong pangkalikasan tungo sa sustainableng pag-unlad ay gampanin ng bawat individual upang makapagbigay ng kontribusyon sa pagpapabuti ng pinagkukunang yaman at pagharap sa mga maaaring suliranin na kaakibat nito. Naaalala ba ninyo ang linear economy na tinalakay natin sa nagdaan? Isa itong malaking scam. Pinapaniwala tayo nito na okay lang ang bili gamit tapon dahil parang unli ang resources natin. Pero sa totoo lang, ninanakawan nito ang inyong kinabukasan. Ang tuwid na linyang yon, diretsyong bangin ang dulo. Kaya naman, kalimutan na natin ang lumang sistema na yan. Oras na para sa upgrade. Ano nga ba itong circular economy? Bakit ba ito yung game changer na binanggit ko sa nagdaan? Himayin natin ang apat na punto nito. Una, ito ay isang zero waste system. Ito ay isang sistema kung saan ang salitang basura ay unti-unting nawawala. Isipin nyo ang gubat. Sa kalikasan, walang waste. Ang tuyong dahon ay nagiging pataba para tumubo ang bagong puno. Yan ang blueprint natin dito. Walang itatapon, lahat ay may silbi. Pangalawa, regeneration. Hindi lang natin binabawasan ng dumi, binibigyan din natin ng pagkakataon ng kalikasan na makahinga at muling mabuhay. Kapag hindi tayo kukuha ng bagong resources, hinahayaan nating bumalik ang sigla ng ating mga bundok at dagat. Pangatlo, ang continuous loop. Ang circular economy, ang mga gamit natin ay hindi dapat nagtatapos sa dump site. Pinananatili natin silang buhay o in circulation. Paano? Sa pamamagitan ng pag-aayos sa mga sirang gamit, paggamit muli sa mga luma, at pagre-recycle ng mga materyales para maging bago ulit. At huli, ito ay isang global solution. Sinasagot nito ang climate change at pollution sa pinaka-smart na paraan. Ibig sabihin, pwede tayong umasenso at mamuhay ng komportable nang hindi natin pinapatay ang ating mga limitadong yaman. Paano nga ba gumagana o tumatakbo itong circular economy? Hatiin natin ang diagram na ito sa tatlong simpleng yugto o stages para mas madali nating maintindihan kung paano tayo makakatulong. Ang stage 1 ay tinatawag na paggawa. Nagsisimula ang lahat sa raw materials o yung mga sangkap mula sa kalikasan. Pero bago iproseso o gawing produkto ang mga raw material na ito, dadaan muna ito sa design. Dito pa lang, smart na dapat ang plano. Dapat ang produkto ay magiging matibay at madaling ayusin. Sa production and remanufacturing, ang layunin ay gumawa ng gamit na hindi disposable o yung hindi agad itatapon pagkatapos ng isang gamitan. Ang ikalawang stage ay tinatawag na paggamit. Pagkatapos ng distribution, darating na ang gamit sa atin para sa consumption. Dito na tayo papasok, mga mag-aaral, ang pagiging smart consumer. Hindi lang ito basta pagbili. Kasama rito ang pagre-repair at pagre-reuse ng gamit. Sa halip na itapon agad ang sapatos na butas o ang sirang bag, ipapa-repair natin ito o hahanap tayo ng ibang paraan para magamit ang mga ito ulit. Hanggat nasa user face ang gamit, hindi ito nagiging basura. Ang ikatlong stage ay ang pagbabalik. Kapag talagang sagad na ang gamit at hindi na kayang i-repair, dadaan ito sa collection. Kukunin ito ng mga garbage collectors o recycling centers para sa recycling. Dito, tutunawin o babaguhin ang anyo ng materyales para maging raw materials ulit. Babalik ito sa stage 1 para maging bagong produkto. Ito ang infinite loop na sinasabi natin. Pero pansinin ninyo yung maliit na arrow sa labas. Ito yung residual waste. Ito ang tinatawag nating final destination. Ito yung mga basura na hindi talaga pwedeng i-recycle o gamitin ulit. Sa circular economy, ang goal natin ay gawing sobrang liit lang ng araw na ito. Tandaan, sa bawat produktong binibili mo, isipin mo, saang stage kaya ito magtatagal? Sa paggamit ba o diretso na agad sa exit? Para mas maintindihan natin yung circular economy, tignan natin ang notebook na nasa bag nyo ngayon. Paano ba ito nagiging bahagi o magiging bahagi ng circular economy? Sa stage 1, ang mga smart na kumpanya ay hindi na pumuputol ng bagong puno. Gumagamit sila ng mga lumang dyaryo o karton para gawing bagong papel. Mas kaunting tubig at kuryente ang nagagamit dito kumpara sa paggawa ng papel mula sa puno. Pagdating sa stage 2, ito na yung paggamit mo.
Marami sa atin, kapag natapos ang school year, itinatapon na ang notebook kahit may mga blankong pahina pa sa dulo. Ang isang smart student ay marunong mag-reuse. Pwedeng pagsamasamahin ang mga blankong pahina para maging bagong reviewer. Pinapatagal mo ang buhay ng gamit bago ito makarating sa basurahan. At sa stage 3, kapag talagang puno na ang notebook, huwag itong ihalo sa basang basura. Ipunin ang mga papel at ibenta sa junk shop o dalhin sa recycling collection centers. Yung notebook mo ngayon, pwedeng maging bagong notebook ulit ng ibang estudyante sa susunod na taon. Sa madaling salita, ang notebook mo ay hindi lang gamit sa school. Isa itong resource na pwedeng paikot-ikutin sa sistema para hindi tayo mabankrupt sa ating savings account na kalikasan. Isa pang maaaring maging produkto ng circular economy ay ang mga smartphone. Sa stage 1, alam ba ninyo na ang paggawa ng isang cellphone ay nangangailangan ng pagmimina sa malalayong bundok para sa ginto at lithium? Sa circular economy, ang mga kumpanya ay gumagawa ng mga phone na madaling i-repair at gumagamit ng recycled metals. Yan ang smart design. Pagdating sa stage 2, yung paggamit, marami sa atin, kapag medyo bumagal lang ang phone o nagasgas ang screen, gusto na agad ng bagong model. Ang smart move dito ay ipa-repair, ipaayos ang sira, o kaya naman i-trade in ang lumang phone para ma-refurbish at magamit pa ng iba. Pinapatagal natin ang buhay ng mga mamahaling minerals na kinuha sa mundo. At sa stage 3, kapag patay na talaga ang gadget, wag na wag itong itatapon sa regular na basurahan. Ang mga cellphone ay may mga chemical na delikado sa lupa. Dalhin ito sa mga e-waste bins. Ang mga factory naman ay kukunin ang ginto at copper sa loob niyan para gawing parte ng mga bagong gadgets. Sa madaling salita, ang cellphone mo ay parang isang maliit na kaban ng yaman. Huwag nating hayaang mabaon lang ito sa basura. Hayaan nating umikot ang yaman nito para hindi na tayo kailangang sumira pa ng mas maraming bundok. Napakaganda ng konsepto ng circular economy. Isang infinite loop kung saan walang nasasayang at ang kalikasan ay nabibigyan ng pagkakataon na muling mabuhay o sumigla. Pero aminin natin, madaling i-drawing yung bilog na yon. Pero mahirap itong panatiling umiikot sa totoong buhay. Ang tanong na maaari nating kaharapin ngayon, sino ba ang dapat unang gumalaw? Madalas nating ituro ang gobyerno o kaya naman ay ang malalaking kumpanya. Minsan naman sinasabi nating bata lang ako, wala akong magagawa. Pero ang katotohanan, ang circular economy ay hindi isang solo performance. Ito ay isang symphony. Kailangan natin ng maayos na sistema mula sa ating mga institusyon at kailangan din ng tapat na paninindigan mula sa bawat individual. Sa susunod na 4 na slides, hihimayin natin ang 4 na major players na may hawak ng susi para hindi mabankrupt ang ating mundo. Ang pamahalaan, ang paaralan, ang relihiyon, at ang pinakaimportante sa lahat, ang iyong sarili. Ang gobyerno ang arkitekto ng ating lipunan. Sila ang gumagawa ng blueprint kung paano tayo dapat kumilos. Hindi sapat na alam nating mali ang magtapon. Kailangan ng matitigas na batas tulad ng Waste Management Act. Ang pamahalaan ang dapat magtakda ng hangganan, kung ano ang bawal at kung ano ang dapat nating panindigan para sa kalikasan. Kahit gusto nating mag-segregate, kung wala namang recycling centers o MRF sa bawat barangay, mapupunta lang ang lahat sa basura. Sila ang dapat magbigay sa atin ng tamang kalsada patungo sa circular economy. Dapat suportahan ng gobyerno ang mga green businesses. Bigyan ng pabuya ang mga kumpanyang hindi sumisira sa bundok at dagat para mas marami ang sumunod sa tamang landas. Ang batas na walang ngipin ay baliwala. Ang pamahalaan ang dapat magparusa sa mga abusadong korporasyon at individual na ginagawang basurahan ang ating mga ilog at kagubatan. Dito sa loob ng silid-aralan, hindi lang tayo basta nagbabasa ng libro. Dito hinuhubog ang mga bayani ng kalikasan. Ang kamangmangan ay kaaway ng kalikasan. Ang paaralan ang nagbubukas ng inyong mga mata sa katotohanan na ang mundo ay hindi anli at ang bawat aksyon natin ay may katapat na epekto. Dito natin sinisimulan ang zero waste na kultura. Kung sa kantin pa lang ay marunong na tayong umiwas sa mga single-use plastic, dadalhin nyo ang disiplinang yan hanggang sa pagtanda. Ang paaralan ang laboratorio ng kinabukasan. Dito tayo naghahanap ng mga bagong paraan, mga green technology, kung paano tayo uunlad nang hindi pinapatay ang ating mga likas na yaman. Hindi kayo bata lang.
Ang paaralan ang nagsasanay sa inyo na maging boses ng mga hayop at punong hindi nakakapagsalita. Kayo ang magiging leader na magtatama sa mali ng nakaraan. Ang usapin ng kalikasan ay hindi lang science. Ito'y usapin ng ating kaluluwa at konsensya. Ipinapaalala sa atin ng ating pananampalataya na tayo ay mga stewards o katiwala lamang. Hindi tayo ang may-ari ng mundong ito. Pinahiram lang ito sa atin ng Diyos para alagaan, hindi para babuyin at ubusin. Ang kasakiman o greed ang ugat ng ating pagka-bankrupt. Tinuturuan tayo ng relihiyon na maging kontento. Kapag ang tao ay hindi marunong makontento, wala siyang hihintuan hanggang sa wala nang matira sa mundo. Ang bawat puno, hayop at ilog ay obra o gawa ng Diyos. Kapag sinisira natin ang kalikasan, kinakalimutan natin ang paggalang sa disenyong ibinigay sa atin. Ang mga mahihirap ang unang tinatamaan ng baha at init. Ang pag-aalaga sa kalikasan ay isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa at pagtiyak ng katarungan para sa lahat. Sa dulo ng lahat, ang pinakamalakas na kapangyarihan ay nasa iyong mga kamay. Ikaw ang nagpapatakbo o magpapatakbo ng makina. Sa bawat piso na ginagastos mo ay isang boto. Pipiliin mo ba ang needs kaysa sa wants? Pipiliin mo ba ang produktong tatagal o yung itatapon mo rin pagkalipas ng 5 minuto? Nagsisimula ang circular economy sa iyong basurahan. Kung hindi mo kayang ihiwalay ang nabubulok sa hindi nabubulok sa bahay nyo, huwag kang magreklamo kung bakit ang dumi-dumi ng ating mundo. Huwag kang bibili kung pwede pang i-repair. Huwag kang magtatapon kung pwede pang i-reuse. Ang iyong lifestyle ang magsasabi kung ikaw ay bahagi ng solusyon o bahagi ka ng problema. Hindi mo kailangan maging presidente para magbago ang mundo. Maging modelo ka ng disiplina. Kapag nakita ng iba ang paninindigan mo, susunod sila. Ang pagbabago ay nagsisimula sa isang tao at ikaw yun. Hindi sapat na alam lang natin kung paano gumagana ang sistemang ito. Ang tunay na hamon ay kung paano natin ito paninindigan sa bawat araw. Ang circular economy ay hindi isang pangarap lang. Ito ay isang misyon na nangangailangan ng bawat isa sa atin. Kailangan natin ng pamahalaan na magsasagawa o lilikha ng mga batas na may pangil at ng tamang pasilidad. Kailangan natin ng paaralan na hindi mapapagod magturo ng katotohanan at disiplina. Kailangan natin ng relihiyon na magsisilbing konsensya at magpapaalala sa ating pagiging katiwala. At higit sa lahat, kailangan natin ng iyong sarili, ang iyong mga kamay na siyang magsasagawa ng aktwal na pagbabago. Mula sa matataas na opisina ng gobyerno hanggang sa loob ng inyong sariling mga tahanan, ang bawat desisyon ay mahalaga. Sa huli, iisa lang ang tanong na dapat mong sagutin. Handa ka na bang piliin ang bukas kaysa sa pansamantalang ginhawa ngayon? Bago tayo magtapos sa ating aralin, gusto kong huminto ka muna sandali at mag-isip. Huwag mo lang itong tingnan bilang isang lesson sa school. Tingnan mo ito bilang isang pagsusuri sa iyong paligid at sa iyong sarili. Suriin mo ang iyong komunidad. Naasaan ang pagkukulang? Sa batas ba ng pamahalaan? Sa turo ba ng paaralan o ng relihiyon? O baka naman sa ating sariling disiplina? At higit sa lahat, anong isang maliit na hakbang ang handa mong itaya para masigurong may savings account pa tayong madaratnan sa hinaharap? Isulat ang inyong sagot sa inyong journal. At ang iyong paglinilay ngayon ang magiging simula ng iyong aksyon bukas. At dito po nagtatapos ang ating aralin para sa araw na ito. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam.